May istorya pala ako kaninyo. May kwento ako. Oh, gusto na marites. Hindi marites siya na tunay. Kumain kami ng kasama kong Sri Lanka. Yung pagkain niya, curry na ay sobrang anghang. Ako naman, naglaswa lang or nagbulang lang sa Batanggenyo na salita. Sa Ilonggo naman, laswa. Kamatis, pinakulong kamatis, sibuyas, bawang. Tapos, yung gulay ko, spinach. Tapos, nilagyan ko ng binitar na isda. O binitad ang tawag sa Tagalog. Sa ano naman, sa Ilonggo naman, pinakas. Or hiniwang isda sa gitna. Tapos, binilad. Tapos, habang kumakain na kami, sabi niya, ano yung pagkain mo? Ba't ganyan? Sabi ko, kain ka na, kain ka na. Sabi ko, ayaw ko, hindi ako kumakain ng ganyan. Sasakit yung tiyan ko. Sa isip-isip ko lang, itsuserang aray. Hindi naman masyadong, tuloy yung kain. Natatawa ako, syempre. Tapos sabi niya, sa amin, pag ganyan yung ihahayin mo sa asawa mo, gagawin ng asawa mo sa'yo, kukunin yung niluto mo at ibubuhos sa ulo mo. Sabi ko, ha? Sabi ko sa amin, pag ganyan yung kinakain mo, sobrang anghang, sabihin ng asawa mo, kainin mo yung mag-isa. Sobrang anghang yan. Ano gusto mo sa akin? Magbuga ng apoy? Hanggang sa nagkatawanan kaming dalawa. Sabi ko talagang iba't iba talaga yung tawag dito, yung iba't iba yung mga tao, iba't iba rin yung kinakain, iba't iba rin yung mga traditional nilang kumbaga heritage at saka yung kanilang lingwahe, iba rin yung itsura. Basta parang hindi talaga magkakapare-pareho. Di ba? Kaya sabi ko, talagang pag hindi mo talaga kinikilala yung kasama mo, magkaroon kayo talaga ng conflict. Kasi syempre siya ay lumaki sa ganung bansa, ikaw naman lumaki sa ganung bansa, di ba? So iba't iba. Kaya sa atin, pag tayo ay nag-abroad, expect na natin na ang ating mga kasama or ating mga co-worker ay hindi pareho sa atin. So ibig sabihin, understandable na talagang magkaiba ang ating mga pinanggalingan. So kanya-kanya na lang kabig ng pag-uugali. So respect mo yung kanyang nature, i-respect mo din yung i-respect din niya yung nature mo. Kasi syempre magkaiba nga di ba? Magkaiba yung inyong kinalakihan, kumbaga. So culture shock kayong dalawa. So okay na din at sabi ko siya, sige. Pero sabi ko sa amin, ito yung pinakamasarap na ulam kasi hindi siya masyadong ricado. Wala siya masyadong, hindi nakakasakit ng tiyan, yung na-refresh yung katawan mo kasi may sabaw, parang ganun. So simple lang, hindi masyadong masakit sa sikmura. Sabi naman niya sa akin, pag ganyan naman yung kinakain namin, sasakit yung tiyan namin kasi wala daw lasa. Kasi sa kanila daw talaga kailangan talaga na may paminta, may sibuyas na sobrang dami, may siling sobrang dami, may turmeric na sobrang dami, may curry powder na sobrang dami. Basta sobrang dami talaga. So magkaiba talaga. So ako, natatawa na lang ako kasi syempre basta sinasabi niya ng ibubuhos daw sa ulo. Sobrang namang brutal yun, di ba? So siguro yun ang kanilang at saka isa sa uli ka daw ng husband mo doon sa pamilya mo kasi hindi ka daw marunong magluto. So no choice siguro sila, kaya kailangan talaga nila ganun yung kasi pag walang lasa, kahit sa Indonesia naman, pag walang sili, hindi mo daw talaga malasahan yung pagkain. So yun lang yung ating
welcome to Marites, and it's yan, real talk. Okay. Okay, thank you very much for listening to me, and goodbye. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang umaga.